Right. Unang-una, no, bago pag-usapan kung paano babaguhin ang saligang batas, konting notes lang kung ano ba talaga yung saligang batas para malaman natin kung gaano kahalaga ang itong exercise, kung bakit nag-aaway yung mga tao tungkol sa um, pag-amyenda ng ating saligang batas. Ngayon, itong mga definition na to galing mismo sa Korte Suprema. Okay? Ano ba yung constitution natin? Basic law to which all laws must conform. Tapos, no act shall be valid if it conflicts with the Constitution. Ayon sa mga ibang kaso ng Supreme Court, Constitution is the highest law of the land. It is the basic and paramount law to which all other laws must conform. Pare-pareho yung sinasabi niya, no? Na siya yung pinaka batas natin. At kahit anong gawin ng ibang ng mga kinatawan natin, no, sa Kongreso o sa executive branch ng gobyerno, kailangan sang-ayon doon sa mga sinasabi sa Constitution. So, ganun siya ka-importante. Okay? As in, pwedeng ipawalang bisa ng Korte Suprema ang mga gawain ng mga kongresista, ang gawain ng presidente, pag ito ay lumalabag sa sa saligang batas. So, ganun siya ka-big deal. Okay. Tayo Ayan. Ano ba ang function ng Constitution? Maraming function ng Constitution dahil iba't ibang klase naman ito sa buong mundo. Pero may mga features o katangian na mahanap mo sa madaming saligang batas dahil maaring nagkokopyahan lang naman tayo, di ba? Bagong estado, gusto ng Constitution, titingin ng halimbawa sa ibang bansa, aayusin para gamitin sa sariling bansa. Or, katulad natin, mga dating colony ng Estados Unidos, colony ng Spain, nag-i-impose sila ng constitution para gamitin natin. Doon sa panahon ng mga Amerikano, halimbawa, nangako sila na aalis sila ng Pilipinas, di ba? Mayroong 10-year na Commonwealth period, pero required. Kailangan na magsulat tayo ng isang konstitusyon, isang saligang batas na kamukha o kaanyo ng konstitusyon ng Estados Unidos. Kaya tayo medyo naiiba sa mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia, sa Asia, kasi tayo lang talaga yung na-colonize ng Amerikano. At hindi lang tayo na-colonize, yung mga batas na iniwan nila ay halos kopyang-kopya, halos eksaktong kopya doon sa mga batas ng Estados Unidos, pati na rin yung saligang batas. Okay. Pero ano ang nilalaman ng mga saligang batas? Among others, marami ito. Halimbawa, itong sa pinakauna, sabi na regulate political institutions, defining various institutions of government. Ibig sabihin nito, ano ba yung mga kapangyarihan ng mga institusyon ng ating gobyerno? Halimbawa, nakalagay dyan, ito yung tinatawag na yung basic structure ng pamahalaan. So nakalagay, meron tayong kongreso, meron tayong executive branch, meron tayong judiciary, mga hukom, no? At kung sino-sino ang pwedeng mahalal, halimbawa, bilang kinatawan natin sa kongreso, sino ang maaaring tumakbo bilang presidente, di ba? So yung mga qualifications tsaka functions, ano ba talaga ang gawain ng kongreso, ano ba ang gawain ng presidente? Dahil hindi tayo monarchy. Wala tayong hari na pwedeng gawin kahit anong gusto niyang gawin. So parang regulated lahat ng gawain nila. Okay, so isa yan. Isa yan, yung mga structure ng government at ano yung powers. Okay. Ano yung dito sa pangalawa, declare and define the rights and duties of citizens.
Most constitutions include a Declaration of Fundamental Rights. Meron tayong Bill of Rights. Okay? Na unang hango din sa Bill of Rights ng US. Pero noong 1987, after matapatanggal si Mr. Marcos, medyo mas modernized na yung ating Bill of Rights. Mas marami ng karapatan na kinikilala. So yung usually yung dalawang malaking bahagi ng isang saligang batas. Government structure, powers, Bill of Rights, yung mga karapatan natin. So ito yung sa Bill of Rights, yung mga hindi maaaring gawin ng gobyerno sa atin. Okay? It protects our rights. Marami na ibang maaaring idagdag. Halimbawa, economic policies. Yan, madalas nating nadidinig. Di ba? Kasi yan ang sinisisi ng mga kongresista na gustong mag-amyenda ng Constitution. Kasama din, halimbawa, yung teritoryo ng Pilipinas. Kasama din ang definition ng citizenship. Sino ba talaga ang Pilipino? Okay, so yan, lahat ng mga bagay na yan, usually mahanap mo yan sa ligang batas. At sa atin, meron lahat yan. Okay. Ito lang yung tinatawag na separation of powers, para lang klaro. Na ang trabaho ng Kongreso, ng legislature, ay tagagawa ng batas. Ang executive branch, ito yung presidente at yung kanyang kabinete. Okay? Ay to execute the law. Hindi sila yung nagsusulat ng batas. Hiniwalay-hiwalay ang mga kapangyarihan na yan para hindi matulad sa mga monarchy nung araw na yung hari ay gumagawa ng kahit anong gusto niya. Siya yung gagawa ng batas, siya yung mag-execute, siya yung paparusa, etc. etc. So, ang naisip ng mga Amerikano is to break up yung powers para walang namumuno. Para tatlong equal branches yan na nagbabantayan sa isa't isa. Alright. So, ang executive branch, taga-execute, at ang judiciary, yung mga Supreme Court, at yung mga lower courts, ay taga-construe ng batas. Ibig sabihin, kung merong kailang interpret, kung merong malabo sa batas, sila yung kumbaga yung referee. Okay? So kung sinabi nila dapat susunod tayo. Right. So bawal ang presidente halimbawa gumawa mag-interpret ng batas, etc. etc. Okay. Halimbawa lang po. Itong si Senator Trillanes, naalala nyo? Di ba sumikat yan dahil sa Oakwood Mutiny? Dahil nag-take over sila dun sa Oakwood, ano ba to? Sana naalala nyo, hindi naman siguro ako yung pinakamatanda dito, no? Hindi naman siguro. May silang protesta, nag-take over sila sa apartment complex sa Makati. And nagkaroon ng amnesty, kaya sila hindi naparusahan. Pero itong si Duterte, kung maalala nyo, dahil kinakainisan niya si Trillanes, pinawalang visa niya yung amnesty ni Trillanes at pinapa-aresto niya. Yung mga ganyang kaso, umaabot yan sa Korte Suprema. Okay, yan yung trabaho ng Korte Suprema. Pwede bang ipawalang visa ng presidente ang amnesty? At ang hatol ng Supreme Court ay hindi. Valid po ang amnesty ni Mr. Trillanes at ng kanyang mga kasama at hindi maaaring mag-issue ng proclamation si Mr. Duterte dahil ito ay unconstitutional. Hindi niya yan trabaho. Hindi niya yan maaaring gawin. So yan yung tinatawag na check. We are checking the president's exercise of powers. Di ba? So alam mo, ayoko talaga yung naririnig na yung presidente yung pinaka makapangyarihan sa buong gobyerno eh. Maraming nagsasabi niya kahit yung mga kapwa ko professor. Pero it's not eh. Kasi yung ginawa natin, lalo na itong 87 Constitution, mas maraming restriction dapat sa power sa mga kapangyarihan ng presidente dahil nga sa nangyari nung panahon ni Mr. Marcos. So, equal branches yan. Walang namumuno. Okay. Sa pata kong halimbawa dito. Ayan, no? Halimbawa, yung collective bargaining agreement, alam natin to, no? Yung kontrata sa pagitan ng mga manggagawa at ng management ng company
Yung sa PAL, iba yung retirement age sa babae, 55 years old. Kailangan mag-retire ka na. Pero pag lalaki ka, 60. Sabi ng Supreme Court, hindi pwede yan. Kasi wala namang basihan yung difference. Bakit mo paparetire na sa mga babae kaysa sa lalaki? Dahil sa Constitution natin, merong nakasulat na no person shall be deprived of the equal protection of the law. Lahat tayo dapat pantay-pantay sa mata ng batas. So kung magagawa kayo ng mga CBA na ganyan, pwede yan ipawalang bisa ng Supreme Court. Alright.